Welcome sa One Tamad Recap. Ngayon ibubuod natin ang 2022 Australian supernatural horror film na pinamagatang Talk to Me. Spoilers ahead, watch out and take care. Nagbukas ang pelikula sa isang party ng mga kabataan kung saan ang binatang si Cole ay hinahanap ang kanyang kapatid na si Duckett. May nagsabi sa kanya na ang kapatid niya raw ay nawawala na sa sarili at nagkulong ito sa silid. Sinira ni Cole ang pinto upang makapasok at natagpuan niya doon ang kapatid na nakahubad, sugatan at nagsasalita ng mag-isa. Ngunit habang papalabas na sila ng bahay, ganito ang sumunod na nangyari. Biglang sinaksak ni Duckett si Cole at pagkatapos lumabas ito ng bahay para saksakin naman ang sariling mata na siyang ikinagulat ng lahat. Sa sumunod na eksena, pinakilala tayo kay Mia, isang 17 years old high school student. Hanggang ngayon ipinagluluksa niya pa rin ang ikalawang taong anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina. Kalaunan sa araw na yon, sinundo ni Mia si Rayleigh na bunsong kapatid ng best friend niyang si Jade. Mula noong namatay ang nanay ni Mia, dito na siya nanirahan sa pamamahay ni Jade. Napag-alaman ng dalawa na mayroong gaganaping party sa bahay nila Hailey at Josh. Sinasabi na magkakaroon sila ng nakakatakot na palaro para sa mga bisita. Wika ni Jade na hindi raw makatotohanan ang palarong ito ukol sa pagsanib ng mga kaluluwa, ngunit nais masubukan ni Mia kung totoo nga ba ito. Pagkatapos nagtungo na nga ang tatlo sa party kasama si Riley. Pagdating sa party, nasalubong ni Jade ang boyfriend na si Daniel, na ex-boyfriend din pala ni Mia, pero ganun pa man nanatili pa rin ang kanilang pagkakaibigan. Ilang saglit pa, pinaliwanag na ni Hailey at Josh ang nasabing palaro. Tinatawag ang larong ito na Talk to Me. Ang pangunahing atraksyon sa laro ay isang embalsamong kamay na may kakaiba at weirdong mga nakasulat. Kailangan lang nilang sindihan ang kandila at magwika ng Talk to Me. Sa prosesong ito ay makikita nila ang mga kaluluwang namatay. Ngunit ang tanging makakakita lang ay ang taong nakahawak sa embalsamong kamay. Tapos ay kailangan nilang banggitin ang salitang I let you in at sasanib na ang kaluluwa sa kanila. Tinaas ni Mia ang kamay niya at nagboluntaryo na siya ang mauna. Pinaliwanag ni Hailey na kailangang maputol ang koneksyon sa loob ng 90 seconds sa pamamagitan ng pagpatay sa kandila upang maiwasan ang tuluyang pagsanib ng kaluluwa. Sinimulan na ni Mia ang paghawak sa embalsamong kamay sabay binanggit ang salitang Talk to Me. Una niyang nakita ang imahe ng matandang lalaki na ikinatakot niya. Sa mga sandaling ito naman nag-aalala si Jade para sa best friend na ipagpatuloy ang laro. Hinawakan muli ni Mia ang kamay at tumambad sa kanya ang nakakatakot at weirdong pagmumuka ng isang babae. Hinimok siya ni Hailey na salitain ang I let you in at nang banggitin niya na nga ito, sumanib na ang kaluluwa sa kanyang katawan. Nagsimulang umakto si Mia na parang baliw at nagsalita ng mga nakakatakot na bagay. Itinuro niya ang daliri kay Riley na sinasabing gusto niya raw ito. Biglang bumukas ng kusa ang pinto. At sa pagsapit ng 8 pang segundo, sinubukan ni Josh hilain ang embalsamong kamay bago sumapit ang 90 seconds. Ngunit ayaw ng kaluluwa lumisan sabay sinabi kay Riley na tumakbo. Mabuti na lang nagawa pa rin ni Hailey at Josh mahila ang kamay at naputol na ang koneksyon. Kalaunan sa gabing yun pag-uwi nila ng bahay, tinanong ni Riley si Jade kung anong pakiramdam ng sinasapian. Tugon ni Mia na nakakamangha raw ang pakiramdam, nakakakita siya, nakakarinig, at nakakadama habang nakangiti. Sumunod na araw, nais ding subukan ng boyfriend ni Jade na si Daniel ang laro. Pumayag naman si Hailey sa mungkahi ni Jade at gagawin daw nila ito mismo mamaya sa bahay nila Jade. Kalaunan nagtipon-tipon na ang grupo kina Jade at hinihintay na lang nila si Hailey at Josh para simulan ang laro. Umupo na si Daniel at hinawakan ang kamay sabay nagwika ng Talk to Me. Sumanib na ang kaluluwa kay Daniel ngunit hindi maganda ang kinalabasan dahil iniinsulto nito si Jade sa harap ng mga kaibigan sa sexual na paraan. Habang napahandusay si Daniel sa lapag, lumapit ang aso ni Jade at hinalikan ito ni Daniel. Ang eksenang ito ay sobra nilang pinandirihan kaya agad nilang pinatay ang kandila para maputol ang koneksyon. Gayunpaman wala ni isa sa kanila ang nasatisfy kaya nagpa siya ang grupo na magsagawa ng isa pang palaro. Nakiusap si Riley kung pwede niya ba itong subukan, pero hindi pumayag si Jade dahil masyado daw itong delikado na sinang-ayunan din naman ng iba. Bilang resulta, nagkaroon ng argumento ang magkapatid kaya lumabas muna si Jade ng silid.
Nakiusap si Riley kay Mia na pagbigyan na siya. Pumayag naman si Mia pero sa kondisyon na 50 seconds lang dapat ang itatagal niya. Na-excite naman si Riley kaya sinimulan niya na agad ang proseso. Gaya ng karaniwan, nagwika si Riley ng talk to me at agad naman siyang sinaniban ng kaluluwa. Sa kanilang sorpresa, si Riley ay sinapian ng namayapang ina ni Mia. Sinabi ng kaluluwa ng nanay ni Mia sa kanya kung gaano niya raw ito kamahal at sobrang namimiss. Nais ng putulin ni Hailey ang koneksyon sa pagsapit ng 50 seconds, ngunit nakiusap pa si Mia ng karagdagang segundo para makausap niya pa ang ina. Lumagpas na ang oras sa 90 second kaya nais ng putulin ng grupo ang koneksyon. Subalit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang kaluluwang kumokontrol kay Riley ay naging bayolente kung saan paulit-ulit nitong inuuntog ang ulo sa mesa. Ginawa ng grupo ang lahat para maputol ang koneksyon ng pagsanib. Si Riley ay nasa malalang kondisyon kaya agad nila siyang isinugod sa ospital. Ang bawat isa ay hindi makapagsalita sa nangyaring trahedya at ilang saglit pa ay dumating na rin ang mga pulis para mag-imbestiga. Feeling guilty si Mia sa nangyari kay Riley kaya nagpa siyang hipusin ang mga damit para bumalik sa bahay ng kanyang ama. Nang sinubukan ni Mia bisitahin si Riley sa ospital, hindi siya pinayagan ni Jade at nanay ni Riley na si Sue dahil sinisisi nila siya sa nangyari kay Riley. Ngunit nang aalis na sana si Riley, napansin niya ang refleksyon ng ina sa bintana. Napadpad siya sa CR kung saan naririnig niya ang paghingi ng tulong ng kanyang ina. Kasunod nito, pansamantalang kasama ni Mia ang ex-boyfriend na si Daniel at maliwanag na may nararamdaman pa rin si Mia kay Daniel. Inisip ni Mia na baka gusto siyang kausapin ng ina, ngunit hindi naman naniniwala si Daniel na kaluluwa ng kanyang ina ang sumapi kay Riley. Sa gabing yun katabing natulog ni Mia si Daniel, ngunit biglang nagising si Mia sa isang bangungot at napansin niya ang matandang babae na sinisipsip ang paa ni Daniel. Sa takot, sinigawan niya si Daniel na gumising, pero nagising si Daniel sa lubos na pagkabigla dahil si Mia pala mismo ang sumisipsip sa kanyang paa. Bilang resulta, natakot si Daniel kaya nagpa siyang umalis ng bahay. Pag-alis niya, kinuha ni Mia ang embalsamong kamay at nagsindi ng kandila para subukang kausapin muli ang ina. Nagpakita na nga ang nanay niyang si Rhea, kaya sinamantala na ni Mia ang pagkakataon para tanungin ang nanay niya kung namatay ba talaga siya sa aksidente o nagpakamatay ito. Tugon naman ni Mia na aksidente ang kamatayan niya dahil hindi niya raw kailanman iiwan si Mia. Pagkatapos sinabi ng kaluluwa na si Riley daw ay nangangailangan ng tulong. Balik sa ospital, ginagawa ni Jade ang lahat para alagaan ang kapatid pero nasa estado pa rin ito ng pagsanib sabay kinagat niya si Jade. Pagkatapos natumba siya sa sahig at paulit-ulit na inuntog muli ang ulo sa pader. Mabuti na lang dumating agad ang doktor para kontrolin ang sitwasyon. Sumunod na eksena, si Mia, kasama si Daniel, Hailey at Josh, ay plinano ang paghahanap kay Cole, ang unang lalaking pinakita sa eksena. Nalaman natin na ang embalsamong kamay pala ay nakuha ni Josh kay Docket. Tapos ay natagpuan na nga nila si Cole kung saan binintangan nito si Josh sa palaging pag-iimbita daw nito sa kapatid na si Docket sa mga kalokohan. Pagkatapos inihayag ni Cole na hanggang ang kaluluwa ay nananatili sa katawan ng tao, mas lalo itong humihina, kaya ang option lang nila ay maghintay hanggang sa ito ay umalis. Ngunit si Mia, sa sobrang pag-aalala kay Riley ay nagkaroon siya ng plano. Plano niya na patapusin nila kay Riley ang laro, dahil sa tingin niya ay nakalimutan nilang patayin ang kandila noong sinapian si Riley. Kaya nagtungo sila sa ospital para muling subukan ang laro, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa rin sila nagtagumpay. Kaya naman nagpa siya si Mia magtungo sa spirit world para i-rescue si Riley dahil paniwala niya na nakakulong ang kaluluwa ni Riley. Bigla niyang nakita ang kaluluwa ng batang babae at nakiusap siyang dalhin siya kay Riley. Sinabi ng bata na pinapayagan niyang pumasok si Mia at pagkatapos nasaksihan ni Mia na si Riley ay pinapahirapan ng maraming bayolenteng kaluluwa sa limbo. Nang bumalik siya sa kamalayan, agad niyang sinabi sa mga kaibigan ang mapait na sinapit ng kaluluwa ni Riley. Pag-uwi ni Mia ng bahay, ang ama niyang si Max ay lumapit sa kanya para aminin daw ang buong katotohanan patungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya ito sinabi agad at pinakita niya ang suicide note ni Rhea, kung saan nakumpirma ni Mia na hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang ina. Nalungkot si Mia sa nalaman pero biglang nagpakita muli ang kaluluwa ng kanyang ina. Kumalampag ang pinto at sinabi ng kanyang ina sa kanya na ang suicide note ay isang kasinungalingan dahil ang kausap niya kanina ay ang masamang espiritu na ginagaya ang itsura ng kanyang ama na si Max.
Ang totoong Max pala ay nasa kabilang silid. Maya-maya nakapasok na nga ang espiritong ginaya si Max at agad nitong inatake si Mia. Narinig ng totoong Max ang komosyon kaya agad niya itong pinuntahan. Ngunit nakalak ang pinto kaya sinira niya ito. Nang sinubukan ni Mia saksakin ang espiritong umaatake sa kanya, sakto namang lumapit ang kanyang ama kaya aksidente niya itong nasaksak. Kalaunan, tinawagan ni Mia si Jade at sinabing pumunta sila sa bahay dahil alam niya na raw ang gagawin. Ngunit pakana niya lang pala ito para mapaalis si Jade sa ospital para mapuntahan niya si Riley. Ngunit biglang nagpakita si So at humingi ito ng tawad sa mga nasabi niya nung nakaraan. Sinabi niya na hindi niya na sinisisi si Mia sa nangyari kay Riley at hinayaan niya itong samahan muna si Riley ng mag-isa. Ngayon ang tanging nasa isip lang ni Mia ay patayin si Riley dahil paniwala niyang ito lang ang paraan para iligtas si Riley sa paghihirap nito. Nang susubukan niya ng patayin si Riley, nag-aalangan siyang gawin ito. Samantala, nakarating na si Jade sa bahay nila Mia pero hindi niya ito natagpuan. Sa halip ay natagpuan niya ang ama nito na nasa kritikal na kondisyon. Agad tinawagan ni Jade ang ina na sinasabing delikado ang buhay ni Riley kay Mia. Kaya nagmadali si Sue sa silid ni Riley pero hindi niya na ito natagpuan. Pagbalik ni Jade sa ospital, napansin niya si Mia na tulak-tulak si Riley sa wheelchair, kaya agad niyang hinabol ito. Nagpa siya si Mia ipasagasa si Riley sa highway nang sa ganun daw ay mailigtas niya si Riley sa paghihirap nito. Sa kanyang pangitain, nakita niya ang matandang kaluluwa na sumapi kay Riley. Hinikayat siya ng kaluluwa ng ina na itulak na nito si Riley sa highway. Kaya ginawa na nga ito ni Mia na naging dahilan para ang papabulusok na kotse ay mawalan ng balanse. Pagkatapos, makikita natin si Mia na nakahandusay sa gitna ng kalsada na tila ba siya ang nasagasaan. Paglingon niya sa likuran, napansin niya si Jade na kayakap si Riley. Maya-maya, nagtungo siya sa ospital ngunit ang bawat isa ay tila naging weirdo at kakaiba. Napansin niya rin na si Riley ay magaling na at papaalis na sila ni Jade at Sue. Ang ama niyang si Max ay gumaling na rin mula sa tinamon nitong saksak. Wala ni isa ang nakakarinig sa kanya at pumapansin. Kalaunan, natagpuan niya ang sarili sa maitim na kawalan. Napansin niya ang makinang na liwanag at nilapitan niya ito. Napagtanto niya na isa itong kandila at may isang kamay. Hinawakan niya ang kamay at ito ang sumunod na nangyari. Napadpad siya sa ibang lugar, sa isang party ng mga kabataan. Takot na nakatitig sa kanya ang isang lalaki sabay sinabi ang salitang, "I let you in." Nangangahulugan na si Mia ay patay na pala.